Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Dakila ang pag-ibig mo, Panginoon. Napakabuti mo sa amin. Pinapupurihan ka namin, dinadakila, tinataas at pinararangalan. Hindi ka nagbabagong Diyos. Ikaw ang siya rin kahapon, noon at magpakailan paman. Tunay na dakila ang iyong pag-ibig. Tunay na tapat ka sa bawat isa. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Dahil sa mga araw na ito, bagamat marami mga pagsubok, mga problema, hinaharap, hindi mo kami pinababayaan, hindi mo kami iniiwan. Lord, maraming salamat sa iyong dakilang pag-ibig, na ang pag-ibig na ito kailanman ay hindi nagbago. Kailanman, Panginoon, tapat ka sa amin. Papuri ay sa iyo, pagdakila ay sumayo. Maraming salamat sa iyong mamahal, sa iyong pagkukupkop. Maraming salamat sa lahat ng mga pagpapala. Salamat sa mga pagtatagumpay na pinagkaloob mo sa amin sa nakaramang araw, sa mga problema, sa mga pagsubok, sa mga sakit at karamdaman. We overcome because of you, Lord Jesus Christ. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kaya nga patuloy naming iniaalay ang aming mga buhay sa iyo. Patuloy kami nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo. Dahil kailanman, Panginoon, hindi mo kami binigo. Lagi kang andyan. Lagi ang iyong pangunguna at patnubay ay ginagawad mo sa amin. Sa umagang ito, patuloy ka naming maranasan. Patuloy naming maranasan ang iyong presensya. Ang iyong patuloy na pagyakap, ang iyong pag-ibig ay maranasan ng bawat isa na pumarito ngayon. Alam mo ang kanilang pinagdadaanan. Alam mo yung mga bagay na nararanasan nila sa mga araw na ito. And Lord, we thank you dahil nakasumpong kami ng kapahingahan sa umagang ito sa iyong presensya. Gabayan mo at pagpalain ang iyong gawain. Anumang gawa ni Satanas ay winawasak namin, tinatakwil at pinawawalang bisa sa pangalan ni Jesus, kundi ang kalooban mo ang masunod, Panginoon. At patuloy na inanyayahan namin ang iyong banal na Espiritu na manguna sa amin, na magturo sa amin, na patuloy sa umagang ito ay makilala ka namin ang lubusan. We want more of you, Lord. Gusto ka namin patuloy na makilala pa. Gusto po namin na patuloy na maranasan ka. Patuloy na ma-encounter ka ng bawat isa na pumarito. Kahit yung mga bago, Panginoon. Kahit yung mga bago-bago. Kahit yung mga matagal na. Lord, alam namin na hindi ka nagbabago. Sa umagang ito, hinihiling namin ang kalooban mong masunod at patuloy na makapangyari. Ikaw lamang itataas namin, ikaw lamang itatanyag namin, ikaw lamang ang dadakilain namin, papapurihan, ngayon at magpakailan-kailan paman. Maraming salamat po, Ama. Patuloy namin inanyayahan ang tagapagturo sa umagang ito, walang iba kundi ang banal na Espiritu. Tulungan mo po kami na maunawaan namin ang iyong salita at patuloy na lakaran namin ang mga salita mo na patuloy na pinagkakalob mo sa amin sa oras na ito, Panginoon, sa araw-araw ng aming mga buhay. Ikaw lamang ang mataas, madakil at maluwalhati. Sa tanging pangalan ni Kristo Jesus, ito po ang aming pagsamot panalangin. Lahat tayo ay magsabi ng malakas na Amen, Amen, Amen. At palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Praise God! Bago kayo mo po, pwede pong pakikamay o kamustahin ng mga katabi. Sabihin niyo sa kanila, masaya ako, kasama kita ngayon. Praise God! Magandang umaga po sa lahat ng naparito. Good morning, everyone. Maraming salamat sa inyo na naparito ngayon sa umagang ito. Expect something great will going to happen to us. Yun po lagi nating nanasain na
tuwing tayo pumaparito sa gawain ng Diyos, ay maranasan natin ang Panginoon sapagkat yun ang dahilan kung bakit tayo pumarito ay dahil para sa Kanya, no? So maranasan natin siya na siya gumawa ng dakilang bagay sa ating mga buhay, no? At sa umagang ito, kung tayo po ay naghahanap sa ating Panginoon, ninanais nating maranasan siya at makilala siya, magpapahayag po siya sa atin, no? Praise God! Okay, handa na po ba tayo makinig ng salita ng Diyos? Kung lahat po ay handa na, magsabi tayo ng Praise the Lord! Okay, nahikayat niyo ako na kayo po ay handa na, kaya tayo po ay magsimula na. Huwag tayong magpaabala sa anuman o sa kanino man sa pakikinig ng salita ng Diyos. Okay, ang gagamitin natin ay ang ating mga tenga at ating ipipinid muna natin ang ating mga bibig, no? Okay, praise the Lord! Ang team po natin sa umagang ito ay Caleb, a man followed God wholeheartedly. O a man fully followed God. Yan po, no, ang ating tema. Si Caleb, ang tao o lalaki na sumunod sa Diyos ng buong puso. Praise God. Nakarinig po tayo ng mga messages about follow Jesus. At narinig po natin sa mga sunod-sunod na mensahe ngayon na si Jesucristo na ating Panginoon ay tumatawag. Tinatawag tayong lahat ng ating Panginoon to follow Him, na sumunod sa Kanya. No? At alam natin, narinig natin na walang requirement na hinahanap ang Diyos pag tayo susunod sa Kanya. Hindi niya hinahanap ang matuwid, hindi niya hinahanap yung walang kasalanan, hindi niya hinahanap yung banal na banal. Actually, ang tinatawag ng Diyos ay ang bawat isa atin na mga makasalanan. No? Dahil gusto ng ating Panginoon na gumawa sa buhay natin, gusto ng Diyos na maranasan natin siya, gusto ng ating Panginoon na makilala natin siya. Kaya tayo tinatawag niya. Last Sunday, we heard another message about following Christ na ang title ay, Why Other chose not to follow? Bakit may iba naman na hindi pinili ang sumunod sa Diyos? Isa great message, napakagandang mensahe at nakita natin doon kung bakit may mga tao na pinili naman nila na hindi sumunod sa ating Panginoon. Dahil ang Panginoong Yesus ay tumatawag ng mga tao na sumunod sa Kanya, tinawag niya mga alagad, datapat marami pa siyang tinawag, pero hindi lahat ng tumawag o tinawag ni Jesus ay sumunod sa Kanya. May mga taong nireject siya. Isa na doon yung napag-aralan natin patungkol sa isang lalaking mayaman. Na ang sabi niya sa Panginoon, gusto kong magmana ng buhay na walang hanggan. Ano ba gagawin ko para magmana ng buhay na walang hanggan? Ang sabi sa kanya ng Panginoon, sumunod ka sa kautusan. Ano-ano yun? Huwag kang papatay. Ibigin mo ang iyong ama at ina. Huwag kang mangangalo niya. Ang sabi ng lalaki, nasunod ko na lahat yan. Pero ang sabi sa kanya ng Panginoon, kung magkagayon, ibenta mo. Dahil napakayaman tong lalaking ito. Ibenta mo lahat ng iyong mga kayamanan, ari-arian. At ipamahagi mo sa mga dukha. At narito, sumunod ka sa akin. Datapat nakakalungkot ang kasaysayang ito. Dahil ang lalaking ito na sobrang yaman, ay hindi nagawang sumunod sa Panginoon. Tama po ba? So may mga tao rin na hindi sumunod sa Kanya o nakasunod sa Kanya. Pero tandaan nyo mga kapatid, kapag pinili natin na sumunod sa Panginoon, it is not one-time event. Hindi lang to isang araw lang, no? Hindi lang to isang beses lang na pangyayari. Kundi ito ay, it should be forever. Na hanggang may hininga tayo, hanggang tumatanda tayo, ay sumusunod tayo sa Kanya. It must be consistent. It must be always, no? Hindi po ito one-time commitment lang, but never stop following Christ. Huwag tayong huminto na sumunod sa ating Panginoong Hesukristo.
no? Ng araw na natanggapin natin si Jesus, nang makilala natin siya, nang ma-born again tayo, na isuko natin ang ating buhay sa ating Panginoon at tanggapin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, nang yakapin natin ang aral patungkol sa ating Panginoon, nang yakapin natin ang pananampalataya na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon, ito ang pasimula na tayo ay dapat sumunod sa Kanya. At hindi ito tumitigil, na ito ang dapat maging nature natin, no? Kaya sa umagang ito, maririnig po natin ang isang kasaysayan patungkol sa isang lalaki na hindi po ninyo siguro marahil ang iba dito hindi nyo kilala siya. No, hindi siya nasa limelight. Hindi siya yung kilalang-kilala na kagaya ng ibang mga alam nating mga character sa Bible, no? Na kagaya ni Moises, kagaya ni Abraham, hindi po, no? Ni David, no? Kung titingnan po natin, ang lalaki ito ay bihirang marinig natin sa mga pulpito na i-share ng mga mangangaral o preacher, no? Actually, siya lahat po ng tao sa Biblia o character sa Bible, bukod sa ating Panginoong Hesukristo, siya lang po ang may tatak. Siya lang po yung tinawag na a man fully followed God. O a man who followed God wholeheartedly. Ang lalaki na sumunod sa Diyos ng buong puso. No? So, alam natin na si David ay tinawag na a man after God's own heart. Lalaki na malapit sa puso ng Diyos. Alam natin si Abraham ay tinawag din kaibigan ng Diyos. Pero si Caleb, ang lalaking ito na ating pag-aaralan sa umagang ito, siya lang ang lalaking tinawag ng Diyos na lalaking sumunod sa Kanya ng buong puso. Kaya excited na po ba tayo na marinig ang istorya ni Caleb? Magsabi po tayo ng amen kung excited na po tayo. Okay. Sa Caleb po, pagka hindi natin masyadong naririnig ang patungkol sa kanya, actually, 32 verses lang sa Bible, no? 32 verses lang sa Biblia, depende pa sa translation ng Bible, na nabanggit ang pangalan Caleb. At 6 sa 32 yun, na nagsabi 6 times na sinabi na Caleb is a man who fully followed God. Caleb is a man who followed God wholeheartedly. No? 6 na beses na binanggit po sa Biblia. He was almost a known character. Parang hindi po siya talaga kilala. No? His name is always attached to Joshua. Yung pangalan niya ay lagi nakakabit kay Joshua. At kilala natin si Joshua. Kilala po ba natin? Hindi po si Joshua manikisa, no? Kundi si Joshua ng Biblia. Dahil may aklat siya, no? Meron siyang book dito sa Bible na ang pangalan ay Joshua. No? Kilala natin si Joshua at pag nabanggit ang pangalan Joshua, saka lang umi-extra, saka lang naririnig natin, saka lang naalala natin yung pangalang Caleb. Lagi siya nakakabit sa pangalan Joshua. Joshua and Caleb. Na parang siya pa ay si Robin, na lagi nakakabit sa pangalan ni Batman. Tama po ba? Masikat si Batman kaysa kay Robin. Tama po? Tama po? Na para po ba siyang si Ding kay Darna? Tama po? No? So, ibig sabihin, si Caleb ay hindi masyadong kilala. Pero, ang buhay niya, nag-iwan siya ng napakabuting halimbawa sa bawat isa sa atin na siya lang ang tao o lalaki na tinawag ng Diyos na lubos na sumunod sa Kanya ng buong puso. Okay. So, tandaan po natin
pag-aralan po natin kung ano ibig sabihin ng pangalang Caleb. C-A-L-E-V, Caleb. Ito po ay galing sa dalawang Hebrew word. So, ito ay Hebrew word na Kal, C-A-L, Kal, at saka Lev, L-E-V. Nang ibig sabihin nito ay dog, aso. Dog. But when combined, pag kinumbine po yung dalawang to, Kal at Lev, ang ibig sabihin po niyan ay wholeheartedness. Ang ibig sabihin niyan ay faithfulness, loyalty, and devotion. Na ibig sabihin, kaya pinangalan ito sa kanya ng kanyang mga magulang dahil gusto po ng kanyang mga magulang na ang kanilang anak na pinanganak na si Caleb ay meron siyang buong puso, lahat ng kanyang ginagawa ay gawin niya ng buong puso, na siya'y maging tapat, na siya'y maging loyal, na siya'y maging devoted. Na ito rin ay katangian ng maraming mga alaga nating aso. Tama po ba? No? So, dito nanggaling ang salitang Caleb. Now, yung istorya niya ay masusumpungan po natin sa Numbers 13, chapter 13, at Numbers chapter 14. At merong ilan sa Joshua 14. So, hindi po natin mababasa lahat ng ito kasi mahaba po ito, kaya ini-encourage ko po kayo na basahin nyo mamayang gabi bago kayo matulog. Yung Numbers 13, chapter 13, Numbers chapter 14, at Joshua chapter 14. At may mga pinipili tayong verses na patungkol po sa buhay po ni Caleb. So sa Numbers 13, beginning verse 1 to 3, alam po natin na ang mga Israelita ay umalis na po sa Egypt, inalabas na po sila ng ating Panginoon, no? Na sila'y humiyaw sa Diyos, na Diyos ko, ilabas mo po kami dito sa Ehipto, hirap na kami. So 400 years silang inalipin ng mga Ehipsyo na nagtatrabaho, na hindi binibigyan ng tamang sweldo, hindi pinapakain ng ayos, ng tama, no? Ang tingin sa kanila ay mga slaves, mga alipin. Kaya sa hirap, ang mga Israelita ay sumigaw, Diyos ko, ilabas mo po kami. At alam natin na sila'y naparoon doon sa lugar na iyon na magkaroon ng famine sa kaarawan po ni Josue o ni Joseph, the dreamer. So, dumami po sila at nangyari, nang sila'y dumami, natakot yung mga Ehipto na sila ay labanan ng mga malalakas na Israelita. Kaya ginawa nila, inalipin nila ang mga Israelita at nang sila'y humiyaw sa Diyos, Diyos ko, ilabas mo kami sa lugar na ito. Ang Diyos ay tumulong sa kanila at ginamit ng Panginoon si Moises upang ilabas sila sa Egypt. So, sa time na ito, sa Numbers 13, na sila ay papasok na sa tinatawag na promised land o lupaing pangako na ipinagkaloob sa kanila ng Diyos na sila ay makalabas sa Egypt, binigyan sila ng Diyos ng isang lupain na sinasabi sa Biblia, sabi ng Panginoon, kung di-describe yung lupaing ipinagkaloob sa kanilang Diyos, ay lupain binubukalan ng gatas at pulot. Ibig sabihin, productive. Napakasagana ng mga tanim doon. Napakaraming mga pagkain doon sa loob ng lugar na yon, sa lupain ngayon, no? So, bago nila mapasok ang lupain, kinakailangan nilang i-battle. Magkaroon sila ng battle plan. Ano ba ang dapat nating gawin, no? Para ma-conquer natin yung land na ito, no? So, sabi sa verse 1 to 3, sinabi ng Diyos kay Moises sa Numbers 13, verses 1 to 3, sabi po diyan, sinabi ni Yahweh kay Moises, pumili ka ng isa sa mga kinikilalang pinuno ng bawat lipi at isugo mo sila upang manmana ng Kanaan.
Ito ang pangalan ng lupain na binigay ng Diyos sa mga Israelita, lupain ng Kanaan. Ang lupain binigay ko sa inyo. Ganun nga ang ginawa ni Moises, kaya't mula sa ilang ng Paran, isinugo niya ang mga sumusunod na pinuno upang magmanman. So 12 yon, 12 tribes of Israel. No? Napakadami po doon sa lipi, si Ruben, si Simeon, si Judah, at bla 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 kung sino-sino po iyon. No? So, isa po doon, sa mga taong yun, dalawa po doon ay nag-excel na ang pangalan nila ay si Joshua at si Caleb. No? Hosea na tinawag na Joshua at si Caleb. No? Sa verse 17, sabi po sa verse 17, bago lumakad ang espiya, sila'y pinagbilinan ni Moises sa Negev, kayo dumaan saka magtuloy ng kaburulan. No? So, binigyan ng instruction ni Moises ang mga tao na ito'y 12 ang sinugo niya para manmanan. Tik-tik ang tawag doon, mga tik-tik, spies, na manmanan nila ang lupain ng Kanaan. No? So, 12 sila na dinala ni Moises doon sa lupain ng Kanaan upang tingnan kung anong uri ng lupa meron doon. Anong gagawin nila? To observe the land, kung ano yung condition ng lupa. Ito ba ay madaming bunga, ang mga puno ba dito? No? Hitik ba sa bunga? Kung i-assess ang people, kung ang mga taong nakatira doon ay malalakas o mahihina, konti o marami, no? So, ibig sabihin, bago ka lumusob sa isang labanan, kinakailangan mo munang magkaroon ng battle plan. No? Kaya tiktikan nyo kung marami ba yung mga taong naroon, kung malalakas ba sila, kung sila ay mga mahihina. No? At number 3, evaluate the land quality. Kung ang land ba na ito, ang lupa na ito ay mabuting tamnan o hindi mabuting tamnan. No? I-check nila yung town kung ano fortified by walls, kung ito po ba ay napapaligiran ng matataas na wall, o like a camp, no? O wala silang mga bakod, wala silang mga walls. Examine the soil. It is fertile or poor. Look for trees. Kung marami bang mga tanim, at sige pa, magdala kayo ng sample. Kaya yung mga tao na galing doon, ay may bit-bit na ubas. Kung makikita po natin sa mga larawan ng mga bata, no? May mga 2 lalaki ang dapat magbitbit ng bigkis ng ubas dahil napakalaki. At hindi lang malaki, mga ubas na yon, siguro mga malalaking ubas, at hindi lang malaki kundi matatamis dahil sabi sa Biblia, binubukalan ng gatas at pulot. So, yung 12 ito ay umakyat doon sa lupain niyon upang manmanan ang lupain. And after 40 days, 40 araw, no? 40 days silang nag-explore. Tiningnan nila kung ano meron doon sa lupain. At yung 12 ay bumaba. At nakipag-usap muli kay Moises, Moises! Nakita na namin ang lupain. At narito nagkasundo yung 12 na sinabi sa kanila, Oo, tunay nga, ang lupain ay binubukalan ng gatas at pulot. Napakadami ng mga prutas, no? Napakalalaki, napakasasarap. At ito yung bunga ng mga dahil harvest time ng mga grapes noon. So, but sa verse 28 at 29, ito na ang problema. Napakasarap, napakagandang tirahan ang lupaing iyon. Pero sa verse 28, ang sabi po dito, sa verse 28, ngunit malalakas ang mga taga roon. Yan, verse 28. Gayunman, ang bayan na tumitira sa lupaing iyon ay malalakas. At ang mga bayan ay nakukutaan at napakalalaki. At sa aming nakita ang mga anak ni Anak doon. Alam niyo po ba kung sino si Anak? Si Anak po, ito po ay descendants. Mga descendants ng Anak ay mga Pilisteo. Dito nang galing mga Palestine.
Yung mga anak, ang ibig sabihin ay giants. So, oo, no? Malinaw na sa kanila na may enemy. Malinaw na sa kanila na may kalaban. At yung kalaban nila ay malalakas. Yung kalaban nila ay matataas, mga giants, higante. Verse 31, ngunit sumagot ang ibang espiyang kasama niya. Verse 30 muna. Sabi sa verse 30, subalit pinatahimik ni Caleb ang mga taong bayan. Kasi ang dami ng taong bayan eh. Mga lalaki pa lang, 600 men na eh. 600,000 na lalaki, puros kalalakihan. So nagkaroon sila ng pagtitipon doon. Kasi nga, aalamin nila kung ano meron doon sa lupain na pinangako sa kanila ng Diyos. Na sabi ng mga tao doon, ng mga lalaki, ha? Oo, sabi, napakaganda ng lupain. Maraming mga prutas, maraming mga pagkain. Kaya lang, may problema. May higante. So lahat ng ito, nagkakasabay-sabay mag-usap-usap, magsalita-salita sa, ibig sabihin magulo, maingay. Kaya ano ginawa ni Caleb? Sabi, verse 30, subalit, pinatahimik ni Caleb ang bayan sa harapan ni Moises at sinabi, ating akyatin paminsan at ating ariin sapagkat kaya nating lupigin. Dahil yung mga tao ay nangatakot na. Nag-iyakan na, sabi sa verse 31. No? Sabi ni Caleb, lusubin natin sila sapagkat kaya natin silang gapiin. Pero yung mga tao ay mas nakinig doon sa bad report. Dalawa kasing report na narinig eh. Diba? Yung 12 tiktik, nahati sa dalawa. Yung 10, ang dala nila ay bad report, at yung 2 lang, si Joshua at si Caleb, ang nag-ulat sa kanila ng mabuting ulat. So, sino ba pinakikinggan ng marami? Yung majority o yung minority? Ha? Diba? Mas nakikinig yung marami sa majority. Yung 10 nagsabi, hindi natin kayang akyatin. Sabi sa verse 31, sumagot ang ibang espiyang kasama niya, hindi natin sila kaya sapagkat mas malalakas sila kaysa atin. Hindi maganda ang kanilang ulat tungkol sa lupain pinasasiyasat sa kanila. Ito ang sinabi nila, malalaking tao nakatira doon. At sino mang magtangkang sumakop sa kanila ay lalamunin nila. Nakita namin doon ang higante. Sila'y mula sa lahi ni Anak. Mga tipaklong lamang kami kung iahambing sa kanila. Hello, listen. Itong 10 ito ay nagulat ng bad report. Hindi natin kaya. Malalaki sila, mga higante sila. Tayo ay parang tipaklong lang sa kanilang paningin. Tiningnan nila ang kanilang sarili na parang tipaklong. Ano po ba ang tipaklong? Yung tipaklong ay isang hayop, insekto na ang dali-dali mong pisain, ang dali-dali mong pitikin, ang dali-dali mong tirahin ng rubber band, talsik agad yan. Diba? Ganon ang iniisip nila, hindi natin kaya. No? So, tingnan po natin itong mga taong ito, no? Pero si Caleb, ang ginawa niya, pinatahimik niya ang mga tao at sinabi niya, tumayo siya na nagsabi, we shall go up and take the possession of the land, for we can certainly do it. Certainly. He is sure. Tiyak na tiyak siya na kaya natin sila. Kaya natin silang gapiin. No? Yung mga 10 na nagsasabi, hindi nila kaya. Pero to si Caleb, tumayo, nagsabi, kaya natin sila. God certainly do it. Alam ko, tiyak na tiyak ako na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen? Amen? Bakit malakas ang loob ni Caleb?
Na sinabi niya, alam ko na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ililigtas tayo ng Panginoon. Kaya nating gapin dahil may Diyos tayo. Tama po ba? Alam niya na ang lupaing pangako ay pangako ng Diyos. Pag pinangako ng Diyos, mga kapatid, pag pinangako sa iyo ng Panginoon, may pinangako sa iyo ang Diyos na isang bagay, tandaan mo, hindi pa pwedeng, hindi mo kamtan ang pangako ng Diyos dahil ang Diyos, hindi siya bumibigo sa kanyang pangako. Tama? Hindi siya gaya ng tao. Ang Diyos ay hindi tao. Ang Diyos ay isang Diyos na pag sinabi niya, ginagawa niya. Pag pinangako niya, ipagkakaloob niya. Tama? Nang nangako siya kay Abraham na bibigyan ng anak, binigay ng Diyos kahit bumilang pa ng ilang taon. No? So, mga kapatid, tinan po natin, yung dalawang taong ito, yung dalawang grupo na ay nahati, no? May ulat na mabuti at may ulat na hindi maganda. Verse 32. Sabi sa verse 32, and they spread among the Israelites a bad report about the land they had explored. Pinangalat ng 10 ang di magandang balita. Tinan nyo kaya yung mga bayan, kung babasahin po natin yung Numbers 13, makikita po natin na yung mga tao, almost 2 million na po ang mga Israelita ng panahong ito, sila'y nag-iiyakan, humiyaw, paano na? Saan tayo titira? No? Bakit? Parang ang dali nilang maniwala sa kasinungalingan. Tama po ba? No? Yung unbelief, minsan madaling paniwalaan eh. Yung pagdududa, no? Yung unbelief makes problem big. Yung unbelief, yung pagdududa ay nagpapaging malaki sa problema at nagpapaging maliit sa Diyos. Pero kung meron tayong pananampalataya na kagaya ni Caleb, yung pananampalatayang ito ay nagpapaging malaki sa Diyos at nagpapaging maliit sa mga problema. Amen po ba? Di po ba? Tama? No? Kung titingnan mo, isang barko napakalaki. Ganyang kalaki ang problema mo. Pero ang barkong malaki, ilagay mo sa isang dagat, makikita mo, yung barkong sinasabi mong napakalaki, ay para lang palang kasing liit ng pusa. Parang kasing liit ng daga. Pag nakita mo yung dagat na ito, yung kabutihan ng Diyos, yung kapangyarihan ng Panginoon na kayang lamunin ang barko, ang kasing laki ng problema na nasa ating mga buhay sa mga araw na ito. Tandaan nyo, mas malaki ang ating Panginoon kaysa sa mga pinagdadaanan nyo sa mga araw na ito. Amen. Mas malaki ang Panginoon kaysa sa sakit at karamdaman mo. Mas malaki ang Panginoon sa mga pangangailangan mo. Mas malaki ang Panginoon sa mga problema mo, sa mga pagsubok na dumarating sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen po? No? So, maliit lang. Matitingnan mong maliit lang kung may pananampalataya tayo. Makikita natin maliit lang yung mga problemang ito. Kung may pananampalataya tayo sa ating Panginoon na kaya ng Diyos. Kaya ng Diyos. Lahat ng mga pinagdadaanan natin, makikita po natin, no? Ang kalakihan ng ating Panginoon. No matter how big your problem is, our God is bigger than any of your problems and trials na dumarating sa ating mga buhay. Amen? God is so good. Tama po? Dakila ang pag-ibig ng Diyos. Kanina, yung awit natin, napakaganda. Dakila ang pag-ibig ng Panginoon. No? Praise God. Sa number 14, 1-4, mga bilang 14, sabi sa verse 1, nalungkot ang buong bayan ng Israel at magdamag na nag-iyakan. Tingnan nyo? Nalungkot sila eh. Kasi bakit? Alam nilang pinangakuan sila ng Diyos na isang lupain na maganda, isang lupain na sagana, isang lupain na tahimik, no? Pero narito,
Narinig nila yung balita sa 10 na hindi nila pwedeng angkinin yung lupa dahil maraming higante. Yun lang naman problema, natakot sila sa higante. Natakot sila sa mga kaaway. No? So, minsan, mapanindak lang si Satanas. Tandaan po natin, wala siyang kayang gawin sa atin ang kaya lang niyang gawin ay takutin tayo. Ang kaya lang niyang gawin ay magsinungaling sa atin, bigyan tayo ng kasinungalingan sa isip natin, na sabihin sa'yo, hindi mo yan kaya. Hindi mo kaya ang problemang yan. Hindi mo kaya yung mga pinagdadaanan mo ngayon. Hello? Hello? Yun lang ang kayang gawin ni Satanas. Huwag tayo maniwala sa kanya. The devil is always a liar. Si Satanas ay sinungaling. Ito ay ikalat natin. Sabihin nyo sa mga tao na nahihirapan. Yung mga tao na ay lumapit sa Diyos dahil sobrang ng hirap nararamdaman nila sa mga problema at pagsubok sa buhay. Sabihin nyo sa kanila, sinungaling si Satanas, kaya mo yan. Sabihin nyo sa iyong katabi ngayon, ano man pinagdadaanan mo, kaya ng ating Panginoon yan. Mas malaki ang ating Diyos. Sige, sabihin nyo sa kanila, ang ipagkalat natin, mabuti ang ating Diyos. Ang ipagkalat natin, kaya ng ating Panginoon. Kaya mo yung pinagdadaanan mo. Kaya mo yung pagsubok na yan. Kaya mo yung problema na yan. Kaya mo yung sakit at karamdaman na yan. Laging sinungaling si Satanas. Gusto niya isipin natin na mas malaki siya, na napakahirap ng problema mo, na walang solusyon ng problema mo, na walang solusyon ng mga pinagdadaanan mo sa buhay. Ano ang sabi? Umiyak ang mga Israelita, ang mga taga-Israel, magdamag na nag-iyakan, nawalan sila ng pag-asa. Ito ang gustong makita ni Satanas, na tayo umiyak na lang at mawala ng pag-asa. Pedro, kagaya ni Caleb, na natili siya na sumunod sa Panginoon. Amen? Sabi sa verse 2, nagbulungan sila laban kina Moises at Aaron. At sabi nila, mabuti pang mamatay na tayo sa Ehipto o kaya sa ilang, kaysa tayo patayin ng ating mga kaaway sa lupaing pinagdalhan sa atin ni Yahweh at bihagi ng ating asawa at mga anak. Mabuti pa'y bumalik na tayo sa Ehipto. At nag-usap-usap sila at pumili ng isang leader na munguna sa kanilang pagbabalik. Tinan nyo naman. Tinan nyo mga kapatid, ang katigasan talaga ng ulo ng mga Israelita. After na makita nila na hinawi ng Diyos ang dagat na pula, after na makadaan sila doon sa Red Sea, after na makita nila yung mga mana, yung sila'y walang makain, bumagsak sa langit ang mga mana, yung pagkain na binigay sa kanila ng Diyos. Nakita nila na sila'y pinapatnubayan ng ulap sa umaga para hindi sila mainitan ng araw at pinapatnubayan ng haliging apoy sa gabi para meron silang liwanag. Hindi ba't himalayo ng Diyos? Pero madali sila makalimot. Hello, listen. Tumingin kayo dito. Minsan ganito ang problema ng maraming mga tao na maging Kristiyano na Para tayong lagi may sakit na amnesia. Ang dali mo makalimot sa mga ginawa sa iyo ng Diyos. Ilang beses kang iniligtas ng Panginoon sa sakit at karamdaman. Ilang beses kang tinulungan ng Diyos sa lahat ng iyong pangangailangan. Nang tumawag ka sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako, magkaroon ako ng trabaho, magkaroon ako ng kita ngayon. Di ba, tinulungan ka ng Diyos? Yung wala ka ng pambayad doon sa motor na hinuhulugan mo, na wala ka ng pambayad ng kuryente, mapuputulan ka na. Pero ilang beses kang sinalba ng Diyos sa lahat ng iyong mga pangangailangan. Hindi pa ba sapat yun para magtiwala ka sa Panginoon? Hindi pa ba sapat yun para sabihin mo mabuti ang Diyos na hindi ka niya pinababayaan? Amen? Amen? Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Minsan, mga kapatid, wag tayo madaling makalimot sa mga ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Kung lagi mo lang alalahanin yung mga ginawa sa iyo ng Panginoon, hindi ka mawawalan ng lakas ng loob.
magpapatuloy kang sumunod sa Kanya. Ano man ang hinaharap mo sa mga araw na ito. Kahit gabundok man yan, kahit kasing laki man ng barko ang mga problema at pagsubok na dumarating sa iyong buhay. No? So, magulong isip ng mga Israelita. Kung ano-ano naiisip nila. O, bumalik na lang tayo sa Ehipto. Noong nasa Egypt sila, sumisigaw sila, Lord, ilabas mo kami dito. Nang nilabas sila ng Diyos, nakaranas lang sila ng konting hirap. Agad na gusto na nilang bumalik ulit doon sa pinanggalingan nila. At maraming mga taong ganyang Kristiyano. Matapos na kilalanin si Jesus at tanggapin si Jesus, konting pagsubok lang. Buti pa sana nung ako'y nasa mundo pa. Buti pa sana nung ako'y makasalanan pa. No! Sinungaling si Satanas. Gusto niyang mahiwalay tayo sa Panginoon. Gusto niya na malayo tayong muli sa Panginoon. Pero wag tayong pumayag. Lalo tayong lumapit sa Diyos. Lalo tayong sumunod sa ating Panginoon. Dahil dakila ang pag-ibig ng ating Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord! Hallelujah! Verse 5, sina Moises at Aaron nagpatira pa. Tingnan nyo itong mga leader na ito. Listen mga kapatid, ito ang tunay na leader. Ito ang nasign natin maging leader. No? Si Moises at si Aaron nagpatira pa na nakita ang buong bayan. Nadismaya sila. Lungkot na lungkot sila. Ano ba nangyayari sa kanila? Nung sila'y nahirap, humihiyaw sila sa Panginoon na ilabas sa Egypt. Ngayon, nandito na sila, malaya sila. Gusto lang ng Diyos na sumunod tayo sa Kanya. Sabi, naghihinagpi sila. Pinunit ni Josue na anak ni Nun at ni Caleb na anak ni Jephunneh ang kanilang kasuotan. Sinabi na nila, verse 7, mainam ang lupain tiningnan namin, saganang-sagana sa lahat ng bagay. Verse 8, kung malulugod lang sa atin si Yahweh, listen, ito ang instruction, kung malulugod lang sa atin si Yahweh, ang Diyos, kung mapapasaya lang natin ang Panginoon, matutuwa siya sa atin, ang sabi, ibibigay niya sa atin ang lupaing iyon, mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Verse 9, huwag lamang kayong maghimagsik. Tinan nyo? Huwag lamang kayong, sa verse 8, kung kalulugdan lang tayo ng Panginoon. Sa verse 9, kung huwag tayong maghimagsik laban sa Kanya. Magtiwala kayo sa Kanya at huwag matakot sa mga taga-roon. Madali natin silang matatalo. Kasama natin si Yahweh at ginapin na nila ang kanilang mga Diyos, kaya huwag kayong matakot. Amen? Amen? No? Sabi, huwag kayong maghimagsik kasi itong mga Israelite, naghihimagsik, nagre-rebelde, na makaranas ng mahirap, ng takot. Diba? Yung mga tao talaga, pag nahirapan na, talagang makikilala mo kung sino eh. Tama? Diba? Kung mahihirapan na, talagang makikita mo kung sino talaga ang isang tao pagkahirap na yan. Kapag wala ng pera yan. No? At nakita nila, no? Itong mga taong ito, agad silang tumalikod sa Diyos. At gusto na nilang humiwalay sa Panginoon. Na huwag mo natiling sumunod sa Panginoon. Pero ano sabi ni Caleb? Huwag lang tayo maghimagsik laban sa Panginoon. Ni huwag tayong matakot sa mga kalaban natin dahil kasama natin ang Diyos. Amen? Amen? Mga kapatid, yan na nga ba, no? Maraming mga Kristiyano ngayon, no? No? Ganito eh. Pag kami dumating na mabibigat na problema sa kanila, para naghihimagsik sa Lord. Ayoko na. Ayoko na sumunod sa Diyos. Ayoko na umattend. Ayoko na makinig na salita ng Diyos. Pag may problema, hindi mo na makikita sa upuan. Hindi mo na makikita sa church. Pag may problema, ayaw magpuri sa Panginoon. Ayaw sumamba sa Diyos. Mga kapatid, mientras na malaki ang problema mo,
mentras na may pinagdadaanan ka, mentras na may sakit at karamdaman ka, lalo kang sumunod sa Diyos. Lalo kang maglingkod sa Panginoon. Lalo kang sumamba sa Panginoon. Lalo kang makinig ng kanyang mga salita. Amen? Dahil kaya tayong iligtas ng Diyos, pero hindi ka kayang iligtas ng iyong mga kaaway. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So ano sabi ni Caleb? God is with us! Do not be afraid! Bakit sinabi to ni Caleb? No? 12 silang pumunta dun eh. Nakita nila ang lupain kung ano, ang meron sa lupain. Kung sino nakatira doon. Pero itong 12 ito nahati sa dalawa. Na may magandang pananaw. Yung isa, yung 10 ay, yung 2 may magandang pananaw, yung 10 ay natakot. Why? Bakit pinoklama ito ni Caleb? Kahit nakita niya yung giant, hindi niya tiningnan ng giant na malalaki, kundi tiningnan niya ang kapangyarihan ng kanyang Diyos. Amen? Nakita ng 10 yung mga nagtataas ang walls, pero sa Caleb, nakita niya na gumuguho yung mga walls ng kanilang kaaway. No? Nakita ng 10 yung kapangyarihan ng kanilang kaaway, pero nakita ni Caleb na kayang natalunan na ang kanilang kaaway dahil may Diyos siya. May Diyos sila. Nasa kanilang side ang ating Panginoon. No? Nakita ng kanilang kaaway mga obstacle, pero nakita ni Caleb yung God's blessing. Yung mga biyaya at pagpapala ng Diyos. So, how are you, brothers and sisters? Kamusta po tayo? Kamusta ka, kapatid? Kamusta ka? Nananatili ka bang sumusunod sa Diyos? Sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa buhay mo? O nakita mo yung naglalakihang giant sa harapan mo? Yung napakalalaking mga problema? Napakalalaking mga pagsubok? Makapangyarihan ang ating Diyos. Ang ating Diyos ay nasa trono pa rin at hindi siya nagbabago. Hindi nababawasan ang kanyang kapangyarihan. Hanggang ngayon, makapangyarihan pa rin ang ating Panginoon. Kaya wag tayong humiwalay sa Kanya. Manatili tayo sumunod sa Kanya. God is so powerful. Kaya niyang tirisin ang ating mga kaaway. Ang sabi ni Caleb, wag lang tayo maghimagsik sa Diyos. At bigyan natin ng kaluguran ang Diyos. Tandaan natin itong 2 to na sinabi ni Caleb. Wag lang tayo maghimagsik sa Diyos. Makikita natin ang biyaya at tulong ng Diyos. Verse 10. Ngunit, binantaang batuhin ng taong bayan sina Josue at Caleb. Kaya't pinakita ni Yahweh ang kanyang kalwatian sa ibabaw ng toldang tipanan. No? Tinan nyo, no? Halos itong mga taong ito, no, na nagbibigay sa kanilang pag-asa, nagbibigay sa kanilang encouragement, nagbibigay sa kanilang enlightenment, nagbibigay sa kanilang lakas ng loob. Ano pa gusto nilang gawin? Batuhin! Gawa ng masama. No? Pero ano sabi sa verse 11, tinanong ni Yahweh kay Moises, hanggang kailan ako hamakin ng mga taong ito? Nakita niyo po ba yung puso ng Diyos? Minsan, ang Diyos, tinan niyo, no? Nagpaparamdam, sabi ng Panginoon, hanggang kailan nila ako hamakin? Paghamak sa Diyos yun, nakita mo yung kapangyarihan ng Diyos, nakita mo na nahati ang dagat na pula, nakita mo yung mga pagkain binibigay sa iyo ng Panginoon nang nagutom sila. Pero paghamak sa Diyos yun, yung unbelief ay paghamak sa Diyos. Yung di paniniwala sa Panginoon. No? So, nakita po ba natin ang puso ng Panginoon? Minsan, nasasaktan natin ang puso talaga ng Diyos eh. Ilang beses na natin nasaktan ang puso ng Diyos sa pamagitan ng pagtalikod natin sa Kanya pag tayo nakakaranas ng mahirap na problema at pasakit sa buhay na ito. Ilang beses mong tinalikuran ng Panginoon.
Ilang beses mo sinuway ang Panginoon nang nahihirapan ka na sa mga pagsubok, sa mga sakit at karamdaman. Hello? Hello? Nakita po ba natin? No? So, iyan din. Nakita yan. No? Sabi sa verse 19, ito, si Yahweh, sabi po dito sa verse 18, si Yahweh ay hindi madaling magalit. No? Tingnan nyo naman kung gaano mapagpahinood ang ating Diyos. Hindi siya madaling magalit kahit kagalit-galit na. Siguro kung ikaw ang Diyos, yung mga taong ito na lumapastangan sa'yo, yung mga taong ito na naniwala pa sa mga negative report, parang kung tayo ang Diyos, ano kaya gagawin mo? Kung ikaw kaya Sister Rose ang Diyos, ano gagawin mo sa mga taong yun? Siguro ba kaya pinagpupugutan mo na yung ulo nila? Hello! Pero ang sabi sa Biblia, ang Diyos natin ay mapagpahinuhod, mahabagin. Hindi madaling magalit. Listen, mga Christians, mga kapatid na narito, bago man o hindi, tingnan nyo, ang Diyos natin ay napakahabagin. Ilang beses mo sinuway ang Panginoon. Ilang beses mo halos tinakwil ang Panginoon. Ilang beses na hindi mo siya sinampalatayanan. Ilang beses mo siya nireject. Pero mahabagin ng Diyos. Hindi siya madaling maggalit. At sabi, handang magpatawad. Hello! Naramdaman niyo po ba yung pag-ibig ng Panginoon? Meron na yatang preacher na susunod dito no? Handang magpatawad, sabi, no? Subalit hindi niya pinagkawawalang bahala ang kasamaan. Tanong nyo, handa siya magpatawad pero hindi niya pinawawalang bahala ang kasamaan sapagkat ang kasalanan ng mga magulang ay kanyang sisingilin hanggang sa 3 at 4 na saling lahi. Ito nakakatakot kasi kasalanan ng magulang ay pwede nating maisalin sa ating mga anak hanggang 3 at 4 na saling lahi. Hello? No? Isinasamo ko nga, sabi ni Moises, isinasamo ko nga, Yahweh, patawarin na ninyo ang mga taong ito. Listen, panalangin to ni Moises. Tingnan, si Moises sinawag na merong compassionate heart. Puso na, mahabagin. Ang sabi, Panginoon, patawarin niyo na yung taong ito at patnubayan sila tulad sa inyong ginawa mula nang sila ilabas ninyo sa Ehipto sapagkat kayo ay Diyos ng pag-ibig at handang magpatawad sa mga nagkakasala. Kaya mahalaga yung pananalangin natin sa mga taong nagkakasala. May pinagpe-pray ba kayo ng mga taong kilala ninyo na sinishare nyo, nilalapit nyo sa Diyos, pero hanggang ngayon ayaw nila. Mas gusto pa nilang gawin yung gusto nila. Diba? Nagpapatuloy sa kasalanan, pwedeng humingi kayo ng tawad sa Diyos para sa kanila. Kung yung mga anak ninyo, kung sila ay lagi nyo sinasabihan na, anak, lumapit ka sa Diyos, maglingkod ka sa Panginoon at sinusuway kayo manalangin para sa kanila. Sabihin nyo, anak, Panginoon, kahabagan mong anak ko, kaawan mo po siya. Ako madalas ko yun sabihin. Patawarin nyo po kung ganito po. Kahit kayo, hinihingi ko kayo ng tawad sa Panginoon pag may nakikita kayo, akong mga kapatid na hindi nananatiling sumusunod sa Diyos. Bakit? Maawain ang ating Panginoon. Mahabagin ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen po ba? At ang Diyos ay nagsumagot. Ito ang sagot ng Diyos sa verse 20 at 23. Sinagot niya si Moises. Nasabihin ni Moises, patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan. Anong sagot ng Diyos? Ito sa verse 20-23. Dahil sa panalangin mo, pinatatawad ko na sila. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Dahil sa panalangin mo,
Pinatatawad ko na sila. His forgiveness will always follow us. Kung tayo ay hingi ng tawad, lagi tayong pinapatawad ng Panginoon. Laging sumusunod sa atin ang kanyang forgiveness. Ang kapatawaran ng Diyos ay laging bukas sa mga tao na humingi ng tawad sa Kanya. No? Kahit hindi ka humingi ng tawad, kaya ka ng Diyos unawain at patawarin. Napakamahabagin ng ating Panginoon. Pero tandaan nyo, pinapatawad tayo ng Diyos pero hindi tayo makakaligtas sa consequences ng ating kasalanan. Tama? Diba? Bawa nagnakaw ka. Diba? Papatawarin ka naman ng bansa natin ng mga gobyerno natin, pero kukulong ka. Yun ang consequences na yung kasalanan. Tama? Yung mga gulang mo na patuloy mo sinusuway. Pinatawad ka ng magulang mo. Kumain ka sa bahay, papakainin ka nila. Pero may consequences minsan, di ba? Grounded ka. Tama? Alam nyo, mga kapatid, napakamahabagin ng Diyos. At kayo magpasalamat sa mga anak na narito, kung ang mga magulang nyo Kristiyano, magpasalamat kayo Kristiyano mga magulang nyo. Dahil kaya rin kayong unawain. Minsan, iniisip ko, sabi ko, Lord, kung yung mga kabataan ngayon na masuwayin sa magulang, hindi nila kayang sumunod sa magulang nila, paano pa sila makakasunod sa Diyos? Tama? So mga magulang, marami tayong gagawin. Kung may mga anak tayong sa tingin natin hindi talaga sumusunod sa Diyos, manalangin ka, ipag-pray mo na sila ay kahabagan ng Diyos at patuloy na makasunod din naman sa Panginoon. Verse 24, But because my servant Caleb, malapit na tayo matapos, has a different spirit and follows me wholeheartedly, I will bring him into the land he want to, and his descendant will inherit it. Ito na. Verse 24 ng Numbers 14, na sabi ng Panginoon, pero ang aking anak na si Caleb na merong kakaibang espiritu. Ano ibig sabihin ng kakaibang espiritu nito? No? Meron siyang unique attitude. No? Nang ibig sabihin ng unique attitude, meron siyang unwavering faith, courage, obedience, at handang sumunod sa Diyos ng kanyang buong puso. Siya lang ang makakapasok sa promised land. Actually, alam nyo, hindi lahat ng nandoon nakalabas sa Ehipto, nakapasok sa promised land. Hindi po. Ang sabi po doon, yung 21 pataas, 21 years old pataas, lahat sila yung mga naroon na hindi sumunod sa Diyos, nangamatay sila. Bagong henerasyon na nakapasok sa promised land. At sa 12 spy, si Joshua lang at si Caleb ang nakapasok sa promised land. Bakit? Kahit hindi sila majority, di ba? Kaya huwag kayong susunod-sunod sa mga majority. Hindi porket marami sumusunod, tama na. Tama? No? Hindi porket majority ginagawa yun, tama na yun. No. Tingnan natin kung nasa Biblia. Kahit na marami sumusunod, kung wala naman sa Biblia, huwag ka sumunod. Kung ikaw ay tagasunod ni Kristo, sumunod tayo sa Panginoon. Amen? No? Minsan may iba katwiran, marami kasi sumusunod dun Kaya susunod din ako. Kung alam mong mali at baluktot, hindi ayon sa katotohanan, hindi ayon sa Diyos, ba't ka susunod? Sumunod tayo sa ating Panginoon wholeheartedly, kagaya ni Caleb at ni Joshua. Sila lang yung dalawa na sumunod sa Panginoon, sa kalooban ng Diyos, sa plano ng Diyos, sa nais ng Diyos, at yung majority, hindi sila nakapasok sa promised land. No? So, verse 30 ng Numbers 14, verse 30, sabi po dito sa verse 30, isa man ay walang nakarating sa lupaing pinangako ko, maliban kina Caleb na anak ni Jephunneh at Josue na anak ni Nun. Tingnan niyo, wala nakarating.
kundi si Joshua, si Caleb, at yung mga batang maliliit. No? Not one of you will enter the land except Joshua and Caleb. Mga kapatid, kahit anong hirap na dumarating sa ating buhay, piliin pa rin nating sumunod sa Diyos. Our following does not never end. Hindi ito nahihinto na sabihin mo, pwede na siguro akong mag-retire kasi kasi matanda na ako eh. Hello? O kaya yung iba naman mga bata pa, hindi pa ako magsusunod sa Panginoon kasi bata pa ako eh. Wala pong edad ang pagsunod sa Diyos. Kahit matanda ka, kahit bata ka, itong panahon na sumunod tayo sa Kanya at sa Kanyang mga pangako, sa Kanyang kalooban. Dahil kagaya ng mga ni Joshua at ni Caleb, sila lang nakapasok sa tinatawag na Promised Land. Sa Joshua 14 verse 6, sabi po dito, lumapit noon kay Josue sa Gilgal ang lipi ni Huda. Isa sa kanila si Caleb, no? Nung lumapit siya kay Joshua, sinabi ni Yahweh, sabi ni Joshua, sinabi ni Yahweh kay Moses sa kanyang lingkod tungkol sa ating dalawa, nang tayo ay nasa Kades Barnea. 40 taon pa lang ako noon, isinugo niya tayo buhat sa Kades. 40 years old si Caleb nang sinugo silang para magtiktik sa lupain. Tapos 40 days sila doon na nagtiktik. Pero pagkatapos noon, pinangako sa kanila ng Diyos na mamanahin nila yung lupain. So after 45 years, lumipas, buhat na sabihin ito ni Yahweh kay Moises, no? Naglakbay sila sa desyerto, at nakita po natin, after 45 years, dahil 40 plus 45, 85, so naangkin niya yung pangako ng Diyos sa kanya nang siya ay 85 years old. So ilang taon siya naghintay? 45 years. Pero natamo pa rin niya ang pangako, no? So, nung sila ay naglakbay, no, sa ilang, no, nagwander sila sa desyerto ng 40 years. Alam nyo, dapat 11 days lang, makakamtan na nila yung promised land yung Kanaan 11 araw lang Pero ba't umabot ng 40 years? Kasi yung mga taong to walang ginawa kundi magreklamo at magtungayaw sa Diyos na gumawa sa Kanya ng mabuti. Kaya nga, yung paglagi lang tayong tawag dito, yung lagi tayong nagrereklamo at saka wala tayong ginagawa na puros magsalita tayo ng hindi maganda. Ano ba klase ito? Kala ko ba malapit na tayo? Ano bang pangako ng Diyos? Hindi naman siguro. Sabi ng Lord, pagpapalain ako, ba't ngayon matanda na ako? Wala pa rin yung pangako na yun. No? Puros tayo daing ng daing, puros tayo reklamo ng reklamo. Hindi tayo makakarating doon sa pangako ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, sa mga araw na ito, ano man dumarating sa atin, basta magkatuloy ka lang, sumunod sa Diyos, maglingkod sa Diyos. Manatili ka lang sumunod sa Kanya. Magtapat sa Kanya. No? Makikita mo, darating din panahon, yung katuparan ng pangako ng Diyos sa iyo at sa akin. Diba? No? Pero tinan nyo, si Joshua at si Caleb, lalo na si Caleb, mapipil mo ba na sumunod sa Diyos kapag yung mga kasama mo ay puros daing ng daing? Ay, gano'n ang tawag doon. Untong hininga, ay, ano ba naman to? Pagod na ako. Ang hirap naman. Kailan ba natin mararating pa yung pangako? Diba? No? So, mananatili ka bang malakas? Mananatili ka bang susunod sa Kanya wholeheartedly? Problema dito, problema doon, problema dyan, no? So, ang hirap.
Pero praise God! Bakit? Dahil si Caleb, sa gitna ng mga pangit na nangyayari sa kanyang paligid, nanatili pa rin siyang sumunod sa Diyos ng kanyang buong puso. At ang sabi sa verse, nang siya 85 years old, ang sabi niya, sa verse 11 to 12 ng Joshua, ngunit hindi pa nagbabago ang lakas ko. Mula na ako'y sinugo ni Moises upang siyasatin lupang ito, kaya ko pang makipaglaban at gawin ang kahit anong trabaho. Kaya ibigay mo sa akin ang kaburulang pinangako sa akin ni Yahweh. Narinig mo rin sa higanting nakatira doon at matitibay na pader na naglalakihan nila lungsod. Ngunit sa tulong ni Yahweh ay palalayasin ko sila sa lupang iyon gaya na pinangako niya. Pinyo, kahit 85 years old na siya, sabi niya, malakas pa ako. Kaya ko pa lumaban. Amen! Yung mga matatanda na dito, ilang taon ka na, no? Minsan, pagka matatanda na, ay, sila na lang maglingkod, sila na lang mag-ministry. Ako, magse-70 na, ganito, di ba? No, magpatuloy pa rin tayo. Amen? Ako po, sa biyaya ng Diyos, sa November, magbe-birthday po ako. Ilaan niyo ko ilang taon na po ako. May edad na po, no? 63 na po ako sa birthday ko sa kalooban ng Diyos. Pero sabi ko sa Diyos, palakasin mo pa po ako. Dahil gusto ko pa pong magamit mo at maglingkod sa iyo. Huwag tayo magre-retard. Ano man pagsubok na dumarating sa ating buhay, magpatuloy po tayo. Huwag natin payagan na tayo ay matabunan ng mga problema, pagsubok na ito, kundi follow God wholeheartedly. Amen? There's no if. Huwag na, saka na lang. Pagka na lang dumating na yung blessing, pagka na lang pinagpala ako ng Panginoon, no. Magpatuloy po tayo. Ano may nararanasan natin? May pera o wala? May problema o wala? May pagsubok o wala? Manatili po tayong sumunod sa Diyos ng ating buong puso. Amen. God bless.